ninyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Bawat katauhan ng tao, kung magpapalinis lang na totoo, sa dakilang lumalang ng may-ari ng kanyang katauhan, di kaya magawa ng Amang dakila. Subalit, sino nga kaya ang tuwirang ganap na magpapalinis sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at sa pangalang Hesukristo? Halina, halina, halina mga mahal ko, naway tugunin niyo ang nais ng Ama na lahat ng anak niya ay mahugasan, malilisan ng banal na dugo ng anak na binaba. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, kung inyo pong pagmamasdan habang nililinang ang lupa, nagliliparan yung mga ibon sa alimbayan. Tingnan nyo nga po, ang saya-saya nila. Parang wala silang kapaguran sa kakakampay ng kanilang mga bagwis, ng mga pakpak nila. Kung iisipin mo, wala naman po silang nakikitang pagkain diyan na parang dadampot na lang sila ng palay o bungang damo. Bakit nga po ba? Ang saya-saya nilang nagliliparan. Alam niyo po, kaya nga hinambing ng Ama ang tao sa ibon. Kung ang ibon, pakampay-kampay lamang ang pakpak sa himpapawid. Subalit masayang humahapon sa kanyang pugad. Ang mga tagak, hindi po ninyo makikita kung saan humahapon, ano? Hindi nyo rin alam kung saan sila nakatago. Hindi nyo alam kung basta na lang sila dumaratal, bumabagsak na lang sila sa lupa. Ibig sabihin po, ang lahat ay may taguan. Ano po? Ang lahat ay mayroong tahanan. Katulad po ng Espiritu ng Ama. Saan po ba siya mananahan? Ano ba ang dapat at saan siya magtatago? Sa mabuti, sa damdamin ng mabuting kaisipan at damdamin ng taong may kabutihan. Tama po ba? Ang minamahal, kay buti ng Ama, napakadakila niya. Ang lahat ng ginagawa niya ay kaukulan sa ikabubuti ng tao. Kung susuriin ninyo, wala siyang ginawang masama. Kaya yung tao, kung masusunod lang po yung kalooban ng Ama, na sadyang siya ang pakikinggan at kikilalanin, tatanggapin, totoong-totoo po, pagpala nasa kanya ka ng piling ng Espiritu, yung kapiling ka na ng Espiritu niya. Kaya pala yung sinasabi niya, huwag kayong magulumihanan sa inyong mga kakainin, sa inyong mga kinabukasan, sapagkat ang saya-saya po pala. At kung lahat lang ng tao ay makukontento, makakampante sa buhay, talaga po palang yun ang kasiyahan, yun ang kaligayahan. Kaya lamang po, dahil tao ka nga, marami kang hinahanap, marami kang ginugusto. Kaya kapag tuwirang nasumpungan nyo na ang Ama, sa pamamagitan ng Espiritu niya, inadaman nyo siya, mapapatotohanan nyo po sa sarili nyo ang binimisahe sa dakong ito. Nang sabi nga, huwag kang maghinanakit sa Kanya, huwag kang magdamdam, suriin mo kung ba't may nagaganap sa iyong buhay na kung minsan ay hindi mo gusto. Suriin mo kung bakit may nagaganap sa buhay mo na gusto mo. Suriin mo bakit may nagaganap sa buhay mo nakakalumbay. Kung minsan may nagaganap sa buhay mo nakakagalak. Pag-aralan po ninyo lahat yaon. Hindi nyo po mapag-aaralan ganang pagkatao lamang kayo. Subalit alam nyo po, maunawaan nyo po kapag ang Espiritu ng Ama ang naghari at nanguna sa inyo. Kaya napakabuti ng Ama
sa mga kumikilala sa Kanya. At inyo pong pakinggan ang mula kay Lucas. Umuwi si Jesus sa Nazaret sa kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Namangha ang mga nakarinig. At pagkatapos niyon ay nilulunia ang kasulatan at isinauli sa tagapaglingkod. Sinaupo, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuris siya ng lahat. At namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaan. Ito, Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa sariling bayan ang mga nababalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balos sa Israel noong kapanahon ni Elias nang hindi umuulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman na taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng mga sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayo ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Kung pagninilaya ng tao sa panahon na yaon, wala ngang maabot, walang pangunawang maabot ang kanilang diwa, sapagkat sino baga ang tinutukoy nila? Sino ang tinutukoy sa panahon na yaon ang binasa ng isang Kristo? Sila mismo. Sila mismo. Sapagkat maliwanag na tinuran, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Sino ba yung sumasa kanya Espiritu? Di ba yung bumasa sa harapan? Subalit hindi nila nawawaan sapagkat hindi nila nararamdaman. Hindi nila matanggap sapagkat hindi nila tinanggap. Hindi nila makuhang magalak sapagkat wala silang nadama. At yan ang pawang katotohanan na inilalahad na. Ang mga sinisiil, ang mga alipin,
ang mga bulag, ang mga mahihirap ay palalayain. Sapagkat ng panahon na yaon, mapanlamang ang tao. At ngayon din ay nagaganap ito. Sino mga kinikilala noong panahon na yaon na mabubuti? Yung sa pananaw ng tao ay mabuti, subalit nagmamaang-maangan, mapagpaimbabaw ang tawag ng Kristo. Subalit walang makapagbigkas, walang maglakas loob na lumaban sa kanila. Walang makapagsabing, ba't yan ginagawa mo sa amin? Sapagkat puro may takot. Sapagkat ang katauhan ang nag-ahari sa kanila. Nasisiil ang kanilang damdamin. Sinisikil ang kanilang damdamin. Aliping-aliping sila sa kanilang kalalagayan, subalit hindi sila makapagsalita. Kaya nasambit ng nangusap, na darating ang takda, sasabihin nyo, gamutin mo sarili mo, doktor, sapagkat sa magaganap na hindi nila nakikita pa, pinauna na sa kanila. Pinabatid na ang magaganap sa susunod na mga araw na tatalakayin at gagampanan ng isang Hesukristo. Bakit nagsipaggalit ang damdamin at kaisipan? Sapagkat di nila matarok, di nila maabot kung ano kalooban na isang nangungusap na tapat at totoo. Bakit hindi nila matanggap? Sapagkat walang damdamin nila sa gayon. Sapagkat ang damdamin nila ay makasanlibutan. Alipin sila ng sanlibutan, alipin sila ng laman. Kaya't ang sino mang alipin sa laman, alipin ng sanlibutan, ay di mawawawaan at di makakaunawa sa banal na salita at mabuting gawa. Ito ay hamon, mga mahal, sa inyong lahat ngayon. Ang sino mang ang kaisipan at damdamin ay nag-aahari ay ang pagnanasa ng kabanalan at kabutihan, makakaunawa sa oras na ito. Makakadama sa oras na ito na hindi kayo nagtungo rito upang kayo'y magpagamot lamang ng inyong karamdaman, samantalang yaon ang inyong adhikain. Subalit napakapalad ng tatanggap na hindi lamang ang karamdamang pisikal niya ang ipagagamot, kundi ang kanyang kaluluwa. Maliwanag ng tinuturan, taglay ko ang Espiritu upang kayo'y makalaya. Subalit sino ang tatanggap? Yaong may pangunawa, yaong nakakadama, upang makilala niya ang magpapalaya sa kanya, upang maramdaman niya ang nagmamahal at nagiging tapat at wagas ang hangarin. Mga mahal, panahon noon, panahon ngayon, at panahon sa mga susunod pa, isa lamang ang layunin ng Ama at Kristo. Ang ibigay ang patungkol sa kaligtasan, ang iyalay ang kaligtasan, ang mabuo sa damdamin ng taong pagmamahal at makalaya sa lahat ng pagkaalipin. Alipin ng damdamin, ng sariling kaukulan, ng sariling kagustuhan, ng sariling layunin. Subalit sino ang tatanggap? Kung ang damdamin mo'y katauhan, kung ang isip mo'y makalaman, hindi mo ganang mawawawaan kung anong layunin ng isang banal. At siya ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't nagalit ang mga hindi makatanggap, sapagkat hindi nila kayang tanggapin sa sariling bayan ay hindi gagawa ng gayon, sapagkat pinauna na. Katulad ni Elias, na ilang taon ang hindi pinaulan. Subalit sa isang balo pa nagpakita ng hiwag at himala, hindi doon sa dakong kinaroroonan niya, kundi sa ibang bayan pa. Katulad nitong si Eliseo, na maraming may ketong. Bakit ang malayo pang lugar na isang haring sinaaman, siya pang pinagaling? Kaya nagalit ang mga taong nakikinig. At itutulak na itong nagsalita ng totoo. Ganyan ang tao. Kapag hindi niya kayang tanggapin yung makatotohanang sinasabi ng kapwa niya, nagngingit-ngit, nagpupuyos ang damdamin. Subalit ito'y kailangang gawin
ng nagpapakatotoo at kailangan yung hindi totoo ay magpakatotoo upang makatanggap sa katotohanan. Subalit ilan kaya ang tatanggap sa katotohanan upang makalaya sa pagkaalipin ng sanlibutan at laman? Mga mahal, mapapalad ang nakikiisa sa katotohanan. Mapapalad ang nagmimithi ng kalayaan, hindi lamang sa hirap ng buhay, kundi sa pagkaalipin sa kasalanan. Sapagkat ang sinumang tumanggap sa gayong kaparaanan, hindi tao tinanggap niya, kundi ang nagbaba at naghandog ng salita. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, nakikita mo ang pagdaloy ng Espiritu Santo sa katauhan mo, kung ang pandama mo'y nababago at ang isip mo'y iniiba na. Nakikita mo ang paghahari ng Ama sa buhay mo, na sa oras ng kagipitan, pinakikita niyang ikay sinasaklolohan niya. Kaya ikay anak ba niya, na may katapatan at pagsusumakit na siya'y kilalanin at tanggapin? Gawin mong marapat na kung papaano ang pagtitiwala mo ay maging tapat. Patutunayan niya, siya'y tapat din sa lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam. 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 Kaya nga't ang mga nakadaman at nakakilalang tuwiran sa Ama, nahahambing sa damdamin ng isinugong anak niya, hindi na napapahalagahan ang sariling gawa na pangtao at panglaman, kundi ang pinagsusumikapan ang gawang pang-espiritual. Kaya nga mga mahal, kung ganito ang magaganap sa buhay ng tao, walang sisigaw ng lumbay ang daladala niya. Walang magsasabing, ako'y nagulapi, ako ay alipin, sapagkat ang lahat ay pala layain. Ayon sa iyong pagkilala at pagtanggap, upang mapatotohanan ng Ama, siya'y buhay na buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag pong hinayag ng Kristo ang kaligtasan ng tao, ang pagliligtas niya sa mundo. Subalit natuwa po ba yung mga ayaw? Kayo po, walang pinagkaiba ng panahon na yun. Kapag ang naging damdamin nyo ay ang pagliligtas ng inyong kaluluwa at kaligtasan ng kaluluwa nyo, minimithi nyo, magiging masaya po kayo. Subalit kung ang mimithiin ninyo at minimithi ninyo ay ang kagalingan lamang ng inyong karamdaman, at kapag hindi pa natugunan sa oras na yaon, na habang naririto kayo, ay sigurado may lumbay kayong lumilisan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pag-aralan nyo lang po. Kaninang bumaba ako, anong oras na, magte-10, ano na. Subalit wala pang tao sa dambana. Sabi ko, Ama, ikaw naman ang nagpapadaloy ng tao sa dambana. Punuin mo nga po ang mga silya na ito nang maging masaya kami. Salamat po sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, pag nakilala niyo na po yung Ama, yung pagsusumamo mo sa Kanya, para ba yung anak Kanyang naglalambing? Opo, para po ba yung, hindi po ba may tatay na matapang, di mo malambingan, di mo madaingan, takot kang dumaing? May nanay din na ganon. Subalit yung malambing na magulang, nasasabihan mo, tatay, sige na naman o, nauuto mo. Parang inuuto mo. Pero merong ilag na ilag ka sa kanya, hindi ka makapaglambing, hindi ka makapagsalita. Tama po ba? Kaya napakapalad po ng mga magulang na napakalambing sa anak, na nagagawang maglambing. Hindi naman yung lambing na parang lahat na lang kinusinti mo. Dahil hindi po ganun ang Ama eh. Ang pag-aaruga po pala sa mga anak eh, balanse dapat.
May kabaitan, may kasamang tapang. Ganun po pala dapat, hindi bait, puro bait. Kailangan po pala may tapang. May kabaitan, may katapangan. Ganun po ang Ama eh. Hindi niyo po ba napapansin? Ganyan din po ang Kristo. Ganyan po palang pagpapalaki sa bata. Kailangan may kasamang palo. Hindi yung palong parurusahan mo, kundi yung itutuwid mo baga. Yung halimbawa, nakikita mo yung anak mo mahina, marupok, duwag. Kailangan patapangin mo siya doon sa salitang magigising siya. Hindi siya, anak, huwag ka namang ganyan. Paano siyang tatapang noon? Kailangan pala, patapangin mo siya doon sa salitang, hindi pwedeng ganyan. Pakita mo, ikaw rin ay marunong magalit. Ikaw rin ay marunong mahabag. Subalit, ang Ama, kahit na siya nagagalit, mahabagin, mapagmahal. Ganun po palang dapat sa isang magulang. Hindi yung, anak lang kita eh. May mga magulang pong ganun At sabihin, anak lang kita, ako pa ba susunod sa iyo? Kung kailangan palang sumunod ka sa anak mo, sumunod ka. At kung kailangan palang huwag kang sumunod, panindigan mong hindi ka susunod. Ganun po pala ang magulang, katulad ng Ama. Kung kinakailangan yung hinihingi ng anak niya, binibigay niya, sumusunod siya sa hinihingi ng anak niya. Tama po ba? Subalit kung nakikita niyang hindi makakabuti, kahit maglumuhod sa paghingi, hindi niya binibigay. Buhay po ba ang Diyos? At mayroon namang magulang na pinababayaan niya lang yung anak niya, di po ba? Pero ang Ama po pala hindi ganun. Kahit gaano ka-busy ang isang magulang mapagmahal, may oras siya sa mga anak niya, di po ba? Ganun po pala ang Ama. Sa buong daigdig, laganap ang pag-ibig niya. Hindi siya nagpabaya, hindi siya nakakalimot. Kaya nga pala ibinabahas ang Kristong magpapatotoo na sumasa kanya ang Espiritu na mula sa Ama na taglay na ibaba sa lupa. Subalit naunawaan po ba ng mga mahihina ang Espiritu? Alam niyo po, kapag palang naghahari sa iyo, ay laman sadyang hindi ka makakaunawa sa banal na salita. Kailangan pala talagang itakwil mo sarili mo. Kalimutan mo sarili mo. Alisin mo pagkatao mo upang maunawaan mo yung laman na naghahari sa kabanalan at banal na maghahari sa iyong katawan. Paano po kayang magagawa ito? Ang tao pag maghapon na halimbawa napaharap sa linisin, linisin. Ang tao pag napaharap sa sugal, maghapon sa sugal. Ang tao pag napaharap doon sa pagkayod ng salapi, pagkayod. Dapat po pala balanse. Kailangan pala bigyan ng balansing buhay ang katawang pinahiram ng Ama. Para nang sa gayon, nakapartisyon ng maghapon mo. Mapapalad nga po kayo kung bigbigyan man kayo ng partisyon ng Ama, mas malaki pa rin ang sa sarili nyo. Yung mga tapat na naglilingkod na at isinuko na ang sarili, mas malaki po ang partisyon sa tao kaysa sa sarili. Kaya, pag sinukat naman yun ng Ama, doon sa kanyang ibibigay na gantimpalang pangkaharian, sigurado naman na yung naghangad ng mas malaking partisyon sa pag-aalay sa Ama, mas maganda naman yung luklukan niya sa kaharian niya. Kaya kung naghahangad lang po ang lahat ng tao ng partisyon na luklukan doon, abay, lahat po ng tao hindi na magiging sakim sa kayamanan sa sanlibutan. Hindi na hidhid sa kayamanan sa sanlibutan. Hindi na mapag-imbot sa kayamanan sa sanlibutan. Hindi naman lalabang ng kapwa niya. Hindi na pala magnanasa ng kung ano-ano pa. Kaya pala hindi inunawa ng tao ang isang Kristong bumaba ng mga mapakadalubhasa sa banal na salita. Sapagkat ang daladala ng Kristo'y katotohanan at ang nagdalubhasa sa mga aral sa salita lang nagpakadalubhasa, sa gawa ay hindi naging mahasa, hindi nahasa. Kumbaga, pare-parehas na gulo kiri, pare-parehas na may tanim iri.
Subalit pag itinaga mo yung matalin, nakakapiraso, nakakaputol. Itong hindi matalin, pag tinaga mo, tumatalbog, umaaldag, hindi man tumalab doon sa pinuputol. Yaon ang mga dalubhasa sa pangangaral. Subalit walang buhay, walang kapangyarihan. Kaya yung mga tagasunod, wala rin nagbabagong tulad nila. Buhay ba nga, ma? Samantalang yung binaba, na hindi dalubhasa sa pananaw ng kapwa, bilang pagkataong nagkatawang tao, talin ang dala. Kaya kabila ang talin, nakakahiwa. Kaya ang lahat ng nakinig, tinamaan, nakaramdam. Lahat ng tumanggap, unawang ganap. Kaya yung mga nakikinig, nahihiwagaan. Yung mga nagnilay, yung mga nakapagtanto, yung nagbulay sa sinasabi. Subalit yung mga nagngingit-ngit na makapalanan, puyos na puyos ang damdamin. Yan pala, mga mahal ko, ang katotohanan. Kung nauunawaan mo ang banal na salita at totoong ang isip at damdamin mo'y nakatuon sa iyong buhay, kaligtasan, nanamnamin mo pala at di ang kapwa mo nangungus sa pantitingnan mo, kundi ang salita ang ninanamnam mo upang tumagos sa kaloob-looban ng laman mo. Hindi yung nangungusap ang sinusuri mo. Yan ang ginawa ng mga dalubhasa sa banal na salita sa panahon ng isang Jesus na bumaba. Sinuri ang pagkataong anak lang yan ng Jose, hindi nag-aral. Subalit hindi ninamnam ang totoong salita, kaya walang nadama, lumaban sa kalooban ang totoong mabuting balita. Mga mahal, pawang katotohanan ng aking tinuturan. Sapagkat nga ang Ama ay hindi magpapakita at hindi hayagang makikita ng tao, kaya gumamit ng mga gagamitin upang ipadama at ipakilala ang tunay na kapangyarihan niya. Subalit, nang dahil nga ang tao'y umira lang laman, naghari ang laman, hindi ang espiritu ang nangibabaw, walang nawawaan ang mga hindi tumanggap sa katotohanan. Kaya mga mahal, ano ngayon sa palagay nyo? Itong gawain ito, naririto kaya kayo, kundi katotohanan ng layunin at hangarin. Kaya't ang nakikipagtotoo, isa kayo sa makakadama. Kaya't ang nakipagtotoo, isa ka sa napagharian ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat walang mangungusap na pawang matapat at pawang katotohanan ang nilalahad, maliban ang naganap at pinakaganap na pinakadapat. Yaong naglalahad ng tumpak at marapat. Mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaniyahanang, nekaramaniyahanang, nekaramaniyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Pasubali po ng Espiritu ay magulat ng karampot. Alam niyo po, pare-pares lang naman tayo nagdaan sa walang kaalaman. Pare-pares lang po tayo nagsimula sa laman. Subalit, kung bakit lamang po may karampot ng kalaliman at may karampot na karunungan, sapagkat pinagsumikapan, pinagsumakitan, na huwag panaigin ang laman, kundi ang panaigin yung tinanggap para mabuhay na ganap sa katauhan. Noong mga panahon na yon, hindi ko rin po alam bakit sinasabi yan. Yung mga nakatala na yan, tulad yung binasa, sapagkat darating eka ang takda na sasabihin nyo, Doktor, ba't di mo gamutin ang sarili mo? Sabi ko, bakit tinawag na doktor si Jesus? Eh, totoo nga po pala, sapagkat siya ang manggagamot. Ba't sinabi nila yon? Sapagkat ganito po pala ang istorya, nang gagamot siya ng mga tao. Bulag, bingi, pipi, pingkaw, dinudugo, ketongin. Eh, yung sarili niya nung nagkasugat-sugat, hindi niya ginamot sa pananaw ng tao.
Inililigtas niya yung mga tao na sabi niya, ililigtas ko kayo. Subalit siya, pinahintulutan niya yung sarili niyang hinampas ng latigo, pinako ng pako, ipinasan ang krus. Kaya, kalapastanga ng pangungot siya. Nang dahil espiritu siya ng katotohanan at taglay ng kanyang katauhan, naiulat niya na yung magaganap sa kanya. At yan ang wala sa tao. Yung maiulat niya, yung magaganap sa buhay niya, yung pangkasalukuyan, panghinaharap, at pang nakaraan ay alam niya. Tama po ba? Kaya, ang espiritong nag-uulat ng katotohanan ay taglay ng isang Kristong nangungusap na hindi ngayon maunawaan at di matanggap ng mga hindi nakakadama. Kaya po pala, kapag kapwa espiritu mo, pares kayo ng pandama at pangunawa, nasisiyahan kayo lahat sa tinatanggap ninyo. At kapag pala ikaw ay nasa espiritu na, mas gusto mo pala yung pinangangaralan ka, mas gusto mo pala yung tinutuwid ka, tinatanong mo pa kung anong kasalanan mo pa para maitama ka. Subalit kapag ka nasa laman ka, wala kang gustong katwiran kundi yung sayo, at wala kang inaalam na kasalanan kundi kapwa mo. Hindi pala tama yaon. Ang nais pala ng Ama, ang suriin mo yung sarili mong kalooban sapagkat ikaw ang nakakadama niyan. Hindi kayang tarukin ng kapwa mo, damdamin mo. Ang Ama lamang, subalit ikaw mismo na may damdamin sa sarili mo. Alam mo kung ano nilalaman yan, alam mo kung nagagalit ka, nagdaramdam ka, nagtatampo ka, naiinggit ka, nagseselos ka. Kaya kung ang Diyos ang pinagahari mo at gusto mong sumakanya ka, kapag pala nararamdaman mo yan, dapat humingi ka na ng talino. Manalangin ka na ng sa gayon, huwag manaig ang nararamdaman mo na yan, na kapag pinahintulutan mong manaig, nandun na yung laman mo na nagkakasala ka. At maari palang gawin yan lahat ng tao. Kung malakas ang espiritu. Tulad ng Kristo, sapagkat puspos ng espiritu, nagawa ang totoo, naganap ang dapat na marapat niyang gawin sa lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya, gusto niyo po bang maging maligaya ang puso niyo? Itakwil niyo yung damdaming hindi mabuti. Kapag may nangyari sa buhay mo, kalimutan mo yung hindi maganda at ang panatilihin mo sa isip mo at damdamin yung maganda na binabalik-balikan mo para sumaya ka. Subalit yung nakaraan na nakasama sa buhay mo at para kang naging isang miserable na naging buhay mo ay naging miserable dahil dun sa kasalanan mong ginawa na yon o sa dinulot ng kapwa mo, dapat pala yun ang kalilimutan mo. Huwag yaon ang miya't miyay iniisip mo upang makalaya ka sa bawat kamalian mo. Ay magbigay isang aral na mabuti sa pagkadilim ng isip mo, isang liwanag na maghari sa iyo upang makilala mo ang dapat iwasan mo at dapat na gagawin mo. Buhay ba nga, Ma? At yan ang tinuturo ng Kristo. Subalit doon sa mga palalo na matatarik ang isip, may mga kayabangan taglay. Hindi matanggap yon. Hindi matatanggap. Sino ka? Hindi ka nag-aral at anak ka lang ng karpintero. Ako matalino, ako mayaman, tatanggapin kita. At saan pala ang dapat kalimutan ng tao kung ang Espiritu ang nagahari, hindi iisipin ang kung sino siya at kung ano siya. Sapagkat taong-tao sila noong panahon na yaon, hindi nila naunawaan ang ibinaba ng Ama at ang ginamit sa kanila. Buhay ba ang Ama? Kaya, walang magpapakababa kung taong-tao ang laman ng diwa. Walang magpapakababa kung taong-tao laman ng kalooban. Upang mapatotohanan ng tao'y pinagaharian, kailangang mapakita ang ganang kababaan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, inyong pakinggan ang mula sa Galacia.
na ilang beses na ito na pinapaunawa upang mapatotohanan nyo lamang na sadyang nagmumula sa Espiritu ng Ama ang pagbabago ng inyong katauhan. Kaya't kung tinanggap nyo na, magagawa nyo ng lahat itakwil ang inyong mga damdamin. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi kayo makagawa ng mga ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan, sapagkat ang sinusunod na ninyo ay ang Espiritong tinanggap nyo, ang Espiritu ng katotohanan na nakapagpabago na ng inyong buong katauhan. Kaya, hindi na makakaila ang mga gawa, sapagkat alam nyo na ang gawa ng laman. Ano nga silang lahat? Talakayin po natin, mga mahal. Ang pangangalo niya, akala ng tao yung pangangalo niya, yung nakikikabit-kabit lang sa kapwa. Alam niyo po, kapag nakipagkalo niya ka sa mali, nangangalo niya kang anak ng Ama. Ibig sabihin, nakikiapid ka sa mali, nakikisama ka sa mali. Dapat yung mali, huwag mong pakisamahan sa mali ng tao, kundi ikaw na nasa Espiritu at nasa katotohanan, yung nakikita mong mga nasa kamaliang nakakasama mo, ituwid mo. Huwag mo silang isalang-alang. Kung tuwirang ang kilala mo'y Ama, at Ama ang siyang sumasayo, magalit matuwang tulad ng Kristo. Nagalit silang lahat, subalit walang bali na ibigay ang marapat na tupad ang sa Ama na kanyang nailahad. Subalit kung mali ka nga at nasa pagkatao ka at nasa laman ka, dapat ka lamang magsalang-alang at matakot, sapagkat paano mong itutuwid yung kapwa mo na kapwa mo rin ginagawa yung ginagawa niya? Paano mong sasabihin sa kapwa mo, huwag kang mangalon niya, hinahangad mo'y salapi, nakikidaan-daan ka sa salapi, nakikisama ka sa mukhang salapi, ikaw rin ay ganun ka. Kaya, para maganap ang ika'y makapangusap ng marapat at dapat, suriin mo ang sarili mo kung di mo na ginagawa yung tinutuwid mo sa iyong kapwa. Karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nandyan ang lahat yan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, pagkainggit, paninibugho. Yan ang napakalaking dulot na masama sa damdamin ng tao, ang panibugho. Kapag naninibugho ang puso mo sa kapwa mo, hindi mo maitatama ang damdamin mo kahit kanino. Sapagkat may panibugho kang nararamdaman. Kaya't dapat wala na yaon sa puso mo. Ano ba yung panibugho? Selos, pagkainggit sa kapwa-tao. Kung kapwa kayo, palagay mo'y nagpapakatotoo, bawat isa sa inyo, hindi nyo paninibughuinan. Hindi kayo maninibugho sa bawat isa, sapagkat alam nyo, kapwa kayo, lingkod ng Ama. Kundi kapag naramdaman mo, ang kapwa mo'y nagkakamali, nalilis siya, nalilihis, nasasabi mo, Diyos ko at Ama ko, itama mo po siya sa mali niya. Huwag mong pahintulutang manaig ang kanyang kalooban, ang kanyang damdamin sa mali niyang kaisipan na naghahari kung ano-ano, kaya tumatagos sa kalamnan. Yaan pala ang nais ng Ama. Kaya ang nais niya na binahagi ng anak ay hindi tinanggap ng mapagpaimbabaw na nilalang. Kaya dito nasusukat ang pagkilala sa Ama.
ang pakikipagtotoo sa Kanya ay pakikipagtapatan din sa salita Niya. Mga mahal, kapag kayo ay isang kupunan na isa lamang ang pinagmulan, at kayo ay nagbabahabahaginan, nagkakanya-kanya ba kayo baga? Hindi na yan sa tama. Hindi na yan sa totoo. Sapagkat kung totoong iisa pinagmulan nyo, pag-iisahin nyo yung mabuti at tamang ginagawa nyo para sa kapwa ninyo, upang maging isa kayong tunay na halimbawa. Subalit may mga tao, mapabuti lang sa kapwa niya na ito, kahit siraan at hamakin ito. Mali ang wika ng Ama. Ang tunay na nasa akin, adhikain niya'y mainam din. Ang tunay na akong naghahari, ilalapit niya ang nalalayo, itatama niya ang nagkakamali. Subalit, kung magpapatama, kung susunod, at hindi niya paiiralin ang pagkatao niya kung sino siya, kundi kahit mababa ang nagtatama sa kanya, kahit na mangmang sa pananaw niya at di nag-aaral kung kabanalan ng kapwa nila tinatalakay at tinanap, hindi niya susuriin kung ano pinag-aralan ng kapwa niya. Hindi niya susuriin kung ano ang kilalalagyan ng kapwa niya, kundi kung kapwa ang espiritu ang hinahanap nila, nararamdaman niya na siya nagkakamali, kaya tatanggap siya sa pagtatama ng kanyang kapwa. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya nga, ang nagmamalabis naman sa karunungan, nagmamagaling, kahit tama na yung kapwa niya, itatama pa, mali rin. Sapagkat, hindi naman ang Ama sa baluktot na katwiran, kundi sa tamang katwiran siya. Kaya ang nagbibigay daan para magkaisa at magkasundo, ang nag-iisang espiritong sumasa sa katao ng bawat isa, ay ang pag-ibig ng bawat isa. Kaya kapag may pag-ibig, namamatay ang kasalanan. Buhay ba ang Ama? Kaya kailangang bumukal ang pag-ibig, sumibol ang pag-ibig upang maunawaan ang bawat kabutihan na nilalayon ng nagpapakabuti at nais magpakabuting kapwa niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaya nga, ikaw ay may espiritu, anak na tumanggap ng Ama, suriin mo. Kapag ganitong naghahari sa iyo, malakas ang iyong espiritu. At magaganap ito sa lahat ng tao kung tatanggap sa katotohanan at liwanag ng Diyos Amang Mahal. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaniyahanam. 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 Isang halimbawang senaryo na naganap sa panahon ng Kristo. Ang pagtigpas sa tenga ng isang alagad doon sa lumapit na mga huhuli. Anong tinuran? Anong espiritu ang nasa sayo? Alam na ang gagawin sa isang Kristo dahil bulusok at akala'y matutuwa ang Kristo. Ang hindi alam, sapagkat ang Kristo'y mabuti at ang Kristo'y banal, kaya anong tinuran? Anong espiritu naghahari sa iyo? Dinampot ang tenga at ikinabit. Ano ibig sabihin nun, mga mahal ko? Na wala ba pandinig mo sa kabutihan? Ibalik mo sa kabanalan at maririnig mo lahat ang salita ng Ama. Kung ang siyang tenga mo ay nabingi na, maaring maging ganap ka sa pagkilalang totoo, wag lamang ang sa iyo ang panaigin mo. Buhay ba, Ama? Kaya, may dalawang tenga upang kung mabingi ang isa, maaring sabihin mo, ano?
na wala man ba ang isang pandinig mo, subalit ang liwanag ng isip mo'y naroroon, maunawaan mo pa rin ang banal na salita ng Ama. Buhay ba ang Diyos? At ano ang pinakitang maliwanag? Pagpapakumbaba, pagpapatawad. Anong uring espiritu ang nasa sayo? Ang tao palang mabulusok, mapaghimagsik at madaling magalit, walang mabuting espiritong nagahari sa kanya. Kaya, gusto nyo bang maging isang tunay na anak ng Ama? Gawin nyong mapagtimpi ang sarili nyo at magiging mahinahon kayo. Buhay ba ang Ama? Hindi po namin ito kaya, sabi ng tao. Hindi totoo yan. Kapag tinanggap mo na ang katotohanan at ninais mo ng manahan sa iyo, magagawa mo ng timpiin ang sarili mo, tao. Yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaniyanam, nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam. Sapagkat, kung ang isang galit ay sususugan mo pa ng isang galit, mayroon bang mamamatay na nag-aalab na apoy ng galit? Subalit, kung ang isang galit ay papatayin ng isang pag-ibig, walang sisiklab na galit sa bawat isa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama. Sa mga nagpapakabuti, walang baling yurakan at apihin ka. Katauhan mo lamang ang yunurakan. Subalit ang kaluluwa mo'y nagpumiglas sa kagalakan. Alin ang mas mapalad? Kung ito lamang ang minimithi ng tao, sa bawat araw, marami nang nagliwanag sa dakong ito. Sumainyong paghahari ng Ama, mapuspos kayong ganap. Nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? At bakit tinura ng Kristo yaon? Na sa ibang bayan, tulad nitong si Eliseo, taga malayong dako pa, na si Haring Naaman ang pinagaling. Samantalang mismo doon sa bayan niya, maraming may ketong. Sapagkat pinakita na walang malayo na di malalapit. At kung malapit man at di kinikilala, anong may bibigay sa'yo? Buhay bang Ama? Maraming taong nagsasabi, malapit ako sa Diyos. Kilala ko ang Diyos. Subalit malayo ang puso niya. Nguso niya ay malapit. May nagaganap bang mabuti at magagawa bang maganda? Wala. Kaya, huwag nguso mo ang ilapit mo, puso mo mismo nang ikaw ay mabago. Buhay bang Ama? Laging bukang bibig, Panginoon ko. Laging bukang bibig, salitang banal. Ang puso na may malayong malayo sa agwat ng kabutihan na pinakikita. Anong magaganap na mabuti? Wala pa rin, mga mahal ko. Kaya nga, ang katotohanan ay tanggapin at ipasok sa damdamin, yaon ang simulain para makapagbagong buhay ang sinuman. Sumainyong paghahari, mapuspos kayong lubos. Nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya nga, maliwanag na tinuran, napahabol. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung anong inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Nagpapakita ka ng maganda sa kapwa mo, nagbibigay ka ng marami, nagbibigay ng gano'n, ng ganyan, ng ganyan. Kung murahin mo naman yung kapwa mo, pag nagalit ka naman ay nilalait mo, anong silbi ng ginawa mo na yon? Kahit na sino pa na may kakayahan, magagawa yaon. Subalit ang hindi kayang gawin ng may kakayahan,
Kung tutularan mo lang ang kabanalan, yung ang kalooban mo ang siyang ipadama mo sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi mo madadaya ang Ama. Ano man ang binigay mo na may pagpapahalaga para sa iyo at hindi sa kapwa mo at sa Kanya, walang silbi, walang ganti na mainang tao. Subalit, yung lahat ng ginawa mong kalugod-lugod sa narururok ng Amang puso mo, natatarok ng Amang damdamin mo, marapat nang ibigay niya sa bawat isang anak niya ang ganting di manukat-nukat, masukat-sukat, mamukat-mukat ng bawat kanyang mga anak. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, may isa, dalawa, tatlo na magkakaisa't pawang totoo ang layunit hangarin. Hindi kaya ang Ama buksan ang kaharian ng langit niya at ilahad ang mga hinihiling ng tatlong may katapatan. Lalo na pa kung lahat kayo'y tapat, di kaya lahat kayo'y kanyang pagbigyan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, kung nakikinig ka man at damdamin mo'y lumalaban, isip mo'y nag-iisip ng kung ano-ano, wala kang nakamtan. Subalit kung puso mo'y inilagak, iniyalay mo sa Ama, sigurado may nadama kang anak niya. Pagpalain kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ano? Tingnan niyo po ang bata dahil mahina at marupok ang kanyang katawan, madali siyang masaktan. Subalit dahil naman wala pa siyang malalim na damdamin, madali naman siyang tumahan. Buhay ba ang Ama? Tingnan niyo po yung taong matibay na yung balat, matibay na yung buto. Kung minsan naipit man, gumanyan lang. Subalit, gumanyan niya kung matigas naman ang loob niya. Katagal makapagpatawad ng kasalanan ng kapwa niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang bawat araw ay pakinabang at pakinabang sa lahat ng anak niya. Nanawa, sa bawat araw ay matutunan ninyo, mga mahal ko, hindi kayo dididiktahan, hindi kayo tinuturuan ng kayo'y mapapahamak, kundi kayo ay inuulatan para sa inyong ikabubuti pawa bilang nilalang. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Alam niyo po, talagang napakabuti ng Panginoon, ano? Sabi ko, aanhin mo nga yung masalapi ka na sa dating, ako po, hindi ako yumaman, wala akong kayamanan, ano? Pero pinagtanto ko po, pinaglilay ang buhay ko ngayon ay masarap, maligaya. Bakit po? Dati napakaduwag ko eh. Magpabunot ako ng ngipin, nung nanginginig ako, hindi ako mapabunot-bunot, pa-schedule ulit. Ngayon po talagang napakabuti ng Ama. Pag sinabi ng Espiritu na, o anak, wala na, tanggal na ka. Aba. O anak, yung isa naman, Panginoon, gawin mo lang po na mabilis. Huwag po mapuputol, mapipingas kahit kaunti, mabunot lahat. Kabuti ng Ama. Pwede. Yung matagal mong pinagbabatahan, pag natanggal na, makakalaya ka na. Ambing sa ngipin na matagal mo dinadama yung sakit, sa tuwing mamamaga, sa tuwing mahihirapan ka. Pag tinanggal na yun, wala na. Ano po? Alam niyo po,
Sa mga bagay lang palang pinadaranas ng Ama sa buhay mo, makapagtatanto ka na eh. Iba po yung lakas at tapang na binibigay ng Ama kapag mula sa kanyang espiritu. Kapag mula sa isang espiritu, naku, duwag ka, matapang ka lang makipag-away. Pero duwag ka sa buhay. Totoo po ba yan? Totoo po yan. Pag nilayan niyo po, pag ang espiritu ng Ama, duwag ka sa kasalanan, pero ang tapang mong lumaban sa buhay. Natatapangan mo yung dating kaduwagan mo. Ano yung dating kaduwagan mo? Dugo lang, kinatatakutan mo. Sumakit lang ng konti yung may naramdaman ka lang, duwag ka na. Konting kibot, napakaduwag mo na, takot ka na. Subalit, pag ang espiritu ng Ama, may nararamdaman ka, parang wala lang. Subalit, ang kinatatakutan mo, duwag ka, yung makipag-away ka sa kapwa mo. Yung manira ka ng kapwa mo. Yung gawin mo yung hindi tama sa kapwa mo. Sapagkat alam mo na bawat ginawa mo, kaparusahan sa iyo. Kaya kung ito lang po, ang magiging isip at damdamin ng tao, walang hahamak sa kapwa-tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba kayo? Wala po. Dahil wala kayong tanong, may pahabol pa pong konti. Sa Timoteo naman po tayo humango. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Iiwan ng lahat ang pananampalataya, susundin nila ang mandarayang espiritu at ang mga aral ng dyablo dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling ng mga budhi may tatak na pagiging alipin ni Satanas. Kaya yung iba, nagbabait-baitan, pero saan ka? Masama pala naman. Sapagkat dinadaya ang sarili, natatapos ang maghapon sa kakadaya sa sarili. Sino naman po ang kawawa? Di ikaw rin. Dinaya mo yung espiritong nasa iyo, sabi mo mabuti, pero ang sama mo. Sino magdurusa? Di ba ikaw rin? Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Kaya gusto niyo po bang maging masaya? Lagi niyong hanapin ang Kristo sa damdamin. Lagi niyong damhin at apuhapin sa inyong kalooban ang aaliw. Sino kaya siya? Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. Napakabuti po ng Ama. Alam niyo po, dyan nakikita yung kanyang kagandahang loob, kabutihang loob. Tamo, nagpila-pilantod siya. Napakabuti po talaga ng Panginoon, ano? Ba't nga ba hindi ka sasabihang mapagmagaling pag isang mangangaral ka at gusto mo magpakabuti at magpakatotoo? Lahat nakikita mo. Pag yung espiritu po kasi ng katotohanan nasa iyo, lahat talaga nakikita mo eh. Kaya lang nakikita mo man, tinatarok mo muna yung nakikitaan mo kung dapat siyang sumunod. Ngayon naman, pag itinuwid mo yon, umalma. Dahil katauhan siya eh. Sasagot pa sa'yo. Lagi na lang ako nakikita mo, bakit yung iba? Ano isasagot mo? Papanig ka ba sa kanya? Magagalit ka ba? Hindi. Mapalad ka nga at nakikita ka. Ibig sabihin, ikaw ang nakita, pag sumunod ka at di ka lumaban sa totoo, matatama buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Pag hindi pa rin siya, ba't puro na lang ako, bakit yung iba hindi mo nakikita? Aba, halimbawa lang po sinabi mo yun sa anak mo. Sino ba kamo anak ang nakikita ko lagi? Di ba ikaw na anak ko? Alangan namang makita ko yung kapwa mo.
O kung halimbawa nakita ko man yung kapwa mo, ikaw magalit ka man sa akin, anak kita. Yung kapwa mo, hindi. Paano nilang maunawaan ako? Pakikinggan mo ba siya doon sa, kinakawawa mo? Mahabag ka ba sa kanya nun? Hindi. Labanan mo yun kasi dinadaya ka ng espiritu niya. Sapagat alam mong mali ginagawa niya, kaya itatama mo siya. At kapag hindi siya nakaunawa at nakaabot, at iba pa naging isip niya, bendisyonan mo siya. Sabihin mo, patnubayan ka ng Ama, Ave Maria Purisima. Sige, magnilay ka muna. Tama po ba? Pero hindi yung gagawin mo, bahala ka sa buhay mo, mag-aalsa ka rin. Pares kayong demonyo nun. Dahil natalo ka Kaya, tama po ba? Ayan po pala ang sikreto. Totoo po pala. Kaya pala tinatawag kang mapagmagaling Kaya pala tinatawag kang magaling Kaya pala kinukutsa ka ng kapwa mo sapagkat yung nakikita mong mali, halimbawa, mga kasamahan mo, nakita mo, lingkod ka na, ba't ganyan pa ugali mo? Chismosa ka pa. Magagalit sa'yo yan. Dahil tinatama mo Pakikinggan mo ba siyang magalit sa'yo? Iisipin mo ba yung magagalit siya? O ipipilit mo? Nasasabihin mo, aba, hindi ikaw ang kinagagalitan ko, yung pagkachismosa mo. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Tama po ba? O halimbawa, kasamahan mo siya. Sinungaling pa rin siya. Sinabi mo, ba't naman ganyan ka? Hindi mo ba naunawaan na kung lingkod ka, masama ang sinungaling? Sinabi sa'yo, ba't mo naman nalaman sinungaling ako? Paano na? Ba, huwag ka magagalit. Gusto mo, baybayin ko sa'yo ang kasinungalingan mo. Hindi naman niya matanggap. Aalsa ka ba? Para kang libadura. Magagalit ka sa kanya. Hindi. Sapagkat yung oras na yun, nakakababaw sa kanya ang mandaraya. Sapagkat kung alam mong siya ay tama, at ikaw ay nasa matwid at nasa tama ka, hindi mo na siya dapat kinausap. Alam mong mali siya. At totoo naman may pruweba ka na siya sinungaling. Patatalo ka ba sa kanya? Magagalit ka ba sa kanya? At iiwanan mo ba siya na magkakalayo kayo? Hindi. O sige, magnilay ka muna, pagharian ka ng Diyos. Baka sakaling mapagtanto mo, mali ka. Pero hindi mo siya kagagalitang itatakwil, iiwanan. Buhay po ba ang Diyos? At siya ang ginawa ng isang Kristo. Sinabihan ng tao, nagalit ang tao, minahal pa rin ito. Kaya po, kuntsing, wala namang Kristo sa panahon ngayon at di namin kaya yon. Hindi kakayanin ng sino man maging ang Jesus na pangalan. Kaya lang nakaya ng Jesus na pangalan, kinubabawan at naghari ang Espiritong Banal. Kaya kung ikaw rin nasa Espiritong Banal, kaya mo yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung natikman mo na ang masarap, pupunta ka pa ba sa mapait? Kapag nalasap mo na yung linamnam, titikim ka pa ba ng maasim? Hindi Bakit di maging matalino ang tao? Nalasap niya na yung sarap ng dulot ng Espiritu Santo. Bakit pinananaig pa yung sarili? Dahil malakas ang hatak ng kalaban. Yun ang nangingibabaw sa kanya't nangunguna at pagkatapos sasabihin niya, anak ako ng Diyos. Anak siya ni Ulopo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, yan pala ang pawang katotohanan. Kaya ngayon sa kapwa mo, kapag pare-parehas kayong lingkod, ikaw na nagpapakatotoo, ang tingin sa'yo mayabang. Ang tingin sa'yo, sinungaling. Ang tingin sa'yo, hindi totoo. Sapagkat siya, hindi niya magawa yung pakikipagtotoong tulad mo. Papatol ka ba sa kanya? Hindi. Tutuloy mo yung nasumpungan mo, gagawin mo yung nagawa mo, hindi baling ikaw ay hinahamak ng kapwa mo lingkod. Buhay ba ang Ama? Kaya ang Kristo, hinamak man, di man pinaniwalaan, kinutya man, nang dahil totoo ang daladala,
totoo ang ginagampanan, walang pakialam sa mga nagparatang, tinupad ang katotohanan. Yan po, mga mahal ko, ang naway magawa ninyo. Kung nasa katotohanan kayo, sino man ang humamak sa inyo at magsabing demonyo kayo, lukarit kayo, ituloy nyo ang sa inyo. Ngayon kung di nga kayo tama, sumuko kayo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Sino ang nasa katotohanan?